Hello sa inyo mga ka-Super T. Kung ikaw ay isang sari-sari store owner at gusto mo pang ma-boost ang kita ng tindahan mo, then eto ang 12 useful tips para ma-boost ang sales ng inyong sari-sari store. Number 1, tingi-tingi. Number 1 na makapagbibigay ng malaking kita sa tindahan ay ang tingi-tingi. Ang tingi-tingi ay ang pag-repack ng mga paninda at paisa-isa na benta ng mga produkto upang mapalaki pa ang kita ng tindahan. Sa pamamaraan na ito, pwede mo nang ma-maximize ang kita ng isang produkto. Pangalawa ay magbukas ng maaga. May mga tindahan na bukas 24 oras, pero kung di ka makapa-operate ng ganoon, magbukas ka na lamang ng maaga. Kasi may mga tao na sa madaling araw gising na dahil maagang pupunta sa trabaho at sa paaralan. Kailangan nilang bumili ng kape, asukal, gatas at iba pang umagang pangangailangan. Pangatlo ay processed foods. If you have a refrigerator sa tindahan for your soft drinks na tinitinda, you can also sell processed foods gaya ng tosino, hotdog, longganisa, lumpia, siomai at iba pa. Maganda itong pang-boost ng sales dahil may mga tao na nagmamadali at gustong bumili ng pagkain na madaling lutuin. Ang mga tulad ng hotdog at tosino ang kadalasang binibili pang baon. Dito sa amin, nagbebenta din kami ng mga processed foods gaya ng hotdog, tosino, longganisa, siomai, burger at iba pa. Pang-apat ay put a list of items in front of your store. Mas maganda ring paraan para ma-boost ang sales ay maglagay ng listahan ng mga paninda sa harap ng tindahan. Ilagay din ang mga presyo para malaman ng mga mamimili ang halaga. Kapag may nakadikit kasi na listahan sa harap ng tindahan, ay mababasa ng bumibili ang mga paninda na sa tingin nila ay kailangan niyang bilhin. Number 5 ay less utang to not utang. Kailangan we have to be strict talaga dahil hina ang takbo ng sales kung may utang. Imbis mabilis ang takbo ng tindahan, mahina ito dahil hindi marol ang kinita pag may utang. Makakabili ka agad sana ng mga ititinda kung walang utang. Utang cannot boost your sales. Kung magpapautang ka, piliin mo lang yung tao na sa tingin mo ay makakabayad. Mag-set ng limit kung hanggang anong amount ang pwedeng utangin. Pang-anim is understanding buyer behavior. Just a little science lang sa tindahan natin ay makakatulong na mapadami pa ang kita ng ating sari-sari store. If you understand kasi the buying behavior ng mga mamimili, may clue ka kung ano ang mga paninda ang dapat mong ilagay, panatilihin o di na dapat magbenta ng ganong uri ng item. Bakit ba sila bumibili sa tindahan mo? Alamin mo kung bakit ba sila bumibili sa tindahan mo. Bumibili ba sila dahil sa tingin nila ay nandyan lahat ng kanilang pangangailangan at iba pa? Anong lifestyle meron sila? Anong kadalasang binibili nila sa mall or sa groceries? Know their buying decision? At pang-pito, I never run out of stocks. This is a big no to your sari-sari store. Do not wait na maubusan ka ng klase ng paninda bago bumili sa wholesale or grocery store. Imbis sa'yo ang kita, mapupunta na tuloy sa ibang tindahan dahil naubusan ka. Kapag ganito lagi, ang mamimili ay pupunta na sa ibang tindahan. Pangwalo ay be a one-stop shop para di na kailangan pang bumiyahe ng inyong mga customer upang makapagbayad ng sa electricity, water, internet bills. Dapat mayroong services na ganito ang iyong tindahan. Pwede ka rin mag-add ng ticketing para sa barko at eroplano. Sa ganito, mas mabubus pa ang sales ng tindahan mo. Kung lumalaki na ang kita mo at may sapat ka ng puhunan na i-roll ang pera, as much as possible, kailangan marami kang paninda na saklaw lahat. Make sure na ang mga customer mo can get all they need in your store. Kaya nga tinawag siyang sari-sari store because of variety of goods and services sa tindahan. Pang-siyam, target the season. Kapag Pasko, pwede kang magbenta ng tindahan mo ng Christmas accessories at decors. Kung summer season naman, you can sell ice candy, ice cream, halo-halo at iba pang pampalamig na pagkain. Kung back to school naman, syempre mga schools at educational supplies. Targetin mo yung mga panahong may kailangan ang hinahanap sila na items na naaayon sa panahon. With season marketing, pwede kang mag-special sales events, off-season o panahon. Markdown mo lang yung mga presyo. Yung mga slow-selling items, ibenta mo sila ng mas mababa ang presyo. At pang-sampu, magpakiyaw sa wholesale store. Kung may sapat ka nang naipon na pera sa iyong tindahan, it's time na to buy to a wholesale store kaysa pabalik-balik sa mall. Sa mall, medyo malaki ang price at papatong ka pa at saka may mini-maintain kang price para di mahal para sa iyong mga mamimili. Pero kapag sa pakiyawan ka bibili, makakasave ka at malaki ang iyong kikitain. Pang-11 ay maintain the quality.
You must keep your paninda fresh and clean. Kasi kapag may napanis at nawala ang pagka-fresh nito, mababawasan ang sales mo at pwede ka pang malugi at masira sa iyong mga mamimili. At para mapanatili ang pagka-fresh ng mga paninda, avoid letting them to expose to direct sunlight. Make sure na nakalagay sa container na hindi butas at mahirap pasukin ng mga peste. At pang-12, smile. Smile, syempre, tumawa ka, ngumiti. Smile naman dyan. Bigyan mo naman ng rason ang mga customer mo na bumalik sa tindahan mo. Smile is a customer service. Smile can create repetitive sales. As you can see, the most productive task is running a sari-sari store is creating sales because more sales means more profit. At sana mga Super T ay may natutunan kayo sa 12 paraan para mapataas natin o maboost natin ang kita sa ating mga super tindahan. At ito muli si Alvin Richards, ang inyong Super T.